for today's loose toy review, nandito ngayon ang ating MCF mega figure na si Clayface. And yes, bago tayo mag-start, baka nakita nyo na yung mga ibang videos natin regarding this Clayface. And yes, siya po yung nasira ko na Clayface. Siya yung nagbo-bolt out na Clayface. Okay, let's address muna yung issue na yun. Bakit ba siya naputol? Bakit ba naputol dito yung Clayface natin? Well, naka-display lang ito. Simula nung binili ko siya ng loose na, trinay ko siya kaagad and then inarticulate ko siya, nag-play around na ako kaagad sa kanya ng konti and everything is good naman. That's why wala na akong inangal doon sa seller. Apparently, nung naka-display na siya dito sa akin and naka-ready lang sila dyan sa tabi para reviewin ko sila, nung chinek ko siya ulit, pag-angat ko, naputol itong kanyang left foot dito. Yan. Nagulat din ako, bakit siya putol? Siyempre, first na may isip natin is baka may naglaro or may nakasirang iba. Kasi alam ko yung last time na nilaro ko siya, we're in, everything is good. Nung inarticulate ko na itong sa right knees naman niya, pagka fold ko ng ganyan, yun na, nabali na lang din siya. Walang any snap na narinig, basta para siyang soft na plastic na bigla lang kumalas. Yan na, naputol na siya ng ganyan. Yun ang pinaka-overall story nung sa knees niya. Dito sa left arm niya, recently lang na nangyari to. So, syempre, nung naputol na yung dalawang knees, inarticulate ko na ulit lahat yan para ma-check ko lahat kung okay ba, kung yun lang ba yung damage. Lahat is okay naman na. Now, a few months bago ako mag-review ngayon, chinek ko siya ulit. And then, sa live ko pa nga yun sa TikTok Habang pinapakita ko siya sa live, sabi ko, ayun, at least okay pa yung iba. Ayun, bigla na lang din naputol yung kamay niya. Sabi nung iba, may theory yung mga ibang fans na pag brown daw yung plastic, napansin nila mas mabilis mag-brittle or mas mabilis talaga maputol. Pag brown daw yung color ng plastic. I'm not sure about that. Hindi ko naman expertise na yun. Pero yun daw ang napansin nung iba, even sa mga plastic ng Lego figures, pagdating daw sa brown, mabilis daw talaga maputol. But for me, ano pa man ang reason doon, naputol na wala na akong magagawa doon. Ganyan na talaga itsura nung Clayface ko. Pero check na lang din natin yung details niya. Ang nagustuhan ko kasi dito sa Clayface na to, ang ganda nung pinaka-details nyo. Ayan. Ang massive niya and then yung details niya, ang daming mga texture dito. Makita nyo guys, so may mga skull, different figures ng skull sa body niya. Nagkalat yan all over the body. Hindi lang siya parang mga spike or parang mga poop. Ayan guys, may kamay po. Yan, mapapansin nyo, meron siyang kamay dyan. Dito pa, may mga skull figures pa dyan. So, talagang binigyan nila ng details dito si Clayface. And ang ganda nung texture niya dito. So, para sa kanyang articulation, yung head niya, naro-rotate lang yan, 360. And then, wala siyang look up and walang look down. Yung mouth niya, na-open yan. Yan, astig. Ang maganda dito sa mouth niya kasi, pag binuksan nyo, makikita nyo, may mga ngipin pa siya doon mismo sa loob. Pero pag naka-close yan, nakala mo yan lang yung parang pinaka-ngipin niya, diba? Pero pag in-open mo, yun, meron pa pala doon. So, ang ganda. Ang ganda talaga ng feature na yun. Pagdating sa kanyang elbow, yan, sige, tanggalin muna natin yan. Kaya naman niya mag-arms wide open. Maganda pa yung arms wide open niya dyan. And then, naro-rotate din yan, 360. Although, wala na siyang any butterfly joints pagdating sa shoulder niya. Itong elbow niya, actually may elbow bend pa siya dapat dyan. Ito kasing right elbow niya, I don't know kung meron lang ulit nakasiksik na plastic dito, pero parang ayoko nang pilitin. Pero hanggang ganyan lang yung pinaka-bend. Ayun, parang isa lang yung ratchet. One. Ayan, parang ganyan lang yung pinaka-movement nung right elbow nitong sa akin. I'm not sure kung sa inyo same din, pero ayoko nang pilitin muna kasi baka ito naman ang maputol, pero naro-rotate din naman yan kahit paano yung elbow niya dyan. Pero bago pa maputol ito, this one, pwede talaga siyang ma-rotate ng paganyan. Ayan, maabot siya ng ganyan. Yung pinaka-rotation niya. Ayan. Ganyan dapat yung pinaka-movement nung sa elbow niya. And ang napansin ko dito, tumatama itong plastic na to doon sa part na yun. Yan, dyan. Tingnan nyo. Pag ayun, tumatama. So, na-stop yung pag-articulate niya dyan. Not unless, pilitin mo pa, yun. Doon lang mag-slide papasok yung part na yun. So, I think isa yun sa mga nag-cause kung bakit naputol din yung left arm dito ni Clayface. Kasi, ayun nga parang maganda yata guys, i-chisel nyo yun or bawasan nyo ng konti yung plastic part na yan. Kasi medyo may pagka spiky yung part na to Kaya yun yung humaharang.
ayun, no? Na-stop siya eh. Imbis na dire-diretsong smooth yung pag-articulate dito sa part na to. So, if you have your clay face, double check nyo na lang din yun. Kasi sa akin, ganun talaga yung nangyari. Next na articulation niya is sa kanyang upper abs. Wherein may articulation siya na ganyan. And then, may konti pang ganyan. And then, ang next articulation niya, dito dapat sa abs niya meron. Pero ito kasi is soft rubber na. Ayan o, soft rubber na yan. Hanggang dito yan sa likod niya. So, meron siyang parang ab crunch ng konti dyan sa part na yan. Sa upper portion. Pero, meron din siya doon sa lower portion naman ng abs niya wherein soft rubber din yung part na yun. Diyan, meron din siyang konting articulation dyan sa part niya. Ayan, pwede rin siya mag-wiggle-wiggle dyan. Pero lahat yung portion yan, soft rubber na. Susunod is yung kanyang Van Damme split. May Van Damme split sana siya eh. Meron sana eh, di ba? Meron sana. Ang cute sana ng Van Damme split niya pag ganyan. Pero naputol ngayon sa atin, so hindi natin gaano makikita. Pero ganyan yung articulation niya. Tapos may high kick pa dapat siya na ganyan. And yung back kick, wala. Yung back kick niya meron din. Kasi nga itong area na to is soft rubber ulit. Dito sa knees niya, actually narorotate yan. Noong una, narorotate yung knees niya na yan. Pero sa akin nga, naputol na rin. And then, may knee bend siya. Yung knee bend niya naman, halos konti lang din eh. Hindi mo gaanong parang mapapansin yung pinaka knee bend niya. Kasi nga, masyadong makapal yung mga parts niya. So, naiipit lang yung mga articulation niya. Kaya nga, ang pinaka-plano ko dito sa clay face is i-fix na lang talaga yung pinaka naputol na part niya. And then, ganun na lang talaga yung clay face natin. Now, para sa height ng clay face natin dito hanggang sa pinakamataas na part ng back niya is around 9 inches siya. Ganda yan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating MCF Doomsday, knockoff version na Marvel Legends Hulk, He-Man, and our 3.75 human figure ng Jurassic World Hammond Collection Dr. Ellie Sattler. So yan ang ating height comparison. If you're also planning to avail a loose na clay face, wag na lang. Hindi, joke lang. Kasi sa akin, nakuha ko siya ng around 900 up to 1,200 pesos. But then again, depende yan kung saan kayo makakuha ng loose nyo na rin na MCF clay face. There you have it daw guys, na ang ating MCF clay face. And ito nga sa akin, loose ko na siyang nakuha. So as is, condition ko na lang siya na-receive and nakakapanghinayang lang talaga. Nakakapanghinayang. Overall, ang ganda ng figure na to. Kung ilalagay mo siya sa display mo, isa siya sa magiging head turner sa overall display mo. Pero apparently sa akin nga naputol and nagbo-vault out yung sa kanya. Pero ganun pa man, kahit i-glue ko yan, permanently yung mga part niya na yan, pag dinisplay ko yan, astig pa rin naman yung clay face natin.